Hi Sagittarius, buhay, pag-ibig, relasyon, love reading po tayo 2025. Ito na, harapin na po natin ang inyong pagbasa. Dito muna tayo sa inyong oracle. Kuha lang tayo ng pinakasalita muna. Yung advice na kailangan yung marinig bago pa man tayo humingi pa ng ilang messages. Sagittarius, no matter what your relationship status, single ka pa man, in a relationship, attached or married, hingan natin ng gabay. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito, buhay, pag-ibig, love life, 2025 Sagittarius. Anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay po para sa mga taong maaring Ayan. Dalawa, bumagsak. Kinakat ko guys kasi medyo mahirap i-shuffle itong papuso na oracle na ito. Pero since tumalon, hindi natin pipigilan. Dalawa to. Sige, first time na may dalawang pumagsak. Hindi ko to pipigilan, Sagittarius, para sa inyo. Ayan. So, marahil para sa ilan ito, just only take what resonate, okay? Tingnan natin. Unahin ko na itong surrender. Surrender. Basahin natin 8 at times. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Guys, tayo po ay general message. Hindi kailangan mag-apply agad yung ilang sitwasyon para sa inyo. Just only take what resonate. Pero dito, ayan na, umangat na ang pagsuko. For some of you, lalo pa ako, hindi na nagbabalanse ang emosyon or ilang pagkakataon sa inyong pagsasama. Couples, in a relationship especially, meron na ditong maybe kailangan yung marinig. This is a sign para sa ilan na parang nahihirapan mag-decide or mag-let go. Let go and all will work out. Huwag kayong ma-stuck. As a Sagittarius, ito yung pinakaayaw nyo. Pero dahil sa emosyon, sa puso, minsan, ano yung pinakaayaw? Yung nai-stuck. Yung nananatili sa inyong mga little zone. Gusto nyo ng malaya eh. Gusto nyo ng merong kalayaan. Yung pagiging free-spirited nyo, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong sarili, pero meron siyang part of you. Andyan yung pagiging explorer, adventurer. Huwag kayong matakot to surrender. Deserve nyo ang kalayaan, yung freedom, na parang walang pagkasakal, okay? Para sa ilan yan guys, kung single kayo at stuck up pa rin kayo sa inyong kahit sa simpleng emosyon sa isang tao, ayan, love reading tayo. Eto na, ayan, at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Kasi baka nagkakaroon tuloy ng blockage para mapagtanto nyo ang liwanag, para mabuksan ang mga bago or pwede pang pagbabago sa inyong relasyon. You must surrender. Release anything or anyone that no longer serves you, Sagittarius. I feel na merong positive influence or positivity sa barahan na ito. Something will end to make room for something new. I-allow nyo na sumabay sa agos ng buhay. Pero hindi nyo kailangang madaliin. Lalo pa para sa ilan na simula pa lang ito nung proseso ng healing. Iba-iba tayo dyan. Baka naman sundin nyo agad si Moonchild at mag-jumpstart kayo agad sa bagong relasyon. So ayaw nating, alam niyo yun, magiging unfair ka. Ayan, magiging unfair ka sa iyong sarili at sa bagong taong ito. So, take it easy. Take everything one day, one step at a time. At yung pagsusurrender, pag-let go naman, unti-unti yan. Lalo pa if this is something naging malalim talaga. Para sa ilan, okay, romance. Cupid's arrow strikes. May spark. Ito na yun. New beginnings. Merong someone, guys, couples, may mga bago pa. Lalo kayong, parang yung feeling ay nagsisimula sa una. Para kayong mga binata't dalaga na nag-iinit ulit or parang pinana kayo dito ni Cupido.
Why not? Try something new, something fresh. Something fresh. Yung approach nyo sa inyong relasyon, para baka ganun yung pinaka-message lalo pa kung matagal na kayo sa inyong pagsasama. Then, something positive naman, sana yung iwan nyo para sa isa't isa. Bumuo ng mga bagong memories together. Ayan. Pero dito pa lang, deserve nyo yung maka-experience kayo ng merong peace of mind, yung balance, harmony, na kahit pa nasa isang relasyon kayo, ay napapanatili nyo yung freedom, okay? Yung sabi ko nga, walang pagkasakal. Pero I feel na mas makakapag-create kayo ng mga bagong memories together with your partner or kahit single lang muna kasama ang ilang taong mahalaga sa'yo. Actually, ito na 2025 guys, sobrang mag-a-apply to si Cupid's romance, Cupid's arrow strikes. Astrologically, Jupiter is still currently in your 7th house this 2025. 7th house of relationship, partnership. Jupiter is the planet of luck. So this is the perfect time for meeting someone new, love interest, someone special. So i-allow nyo na. I-showcase nyo na. Hindi. I-showcase na ang inyong mga oras sa showtime. Hindi. Kumbaga, kung ready naman na. Kasi sabi ko nga, yung healing, sa part po na yan, tayo ay magkakaiba. Kung ready na ang inyong mga puso, why not? Try something new. Put yourself out there, Sagittarius. Yung inyong mga adventurous side, ay paangatin nyo. Huwag niyong pagdududahan ang inyong mga sarili. Just because at one point, especially kung napagdaanan nitong mga nakalipas na buwan or taon, ay talagang merong difficulty sa relationship. Maging bukas kayo sa mga bago. Deserve nyo ang merong kalayaan at kasiyahan. Okay, para sa ilan, you will take your relationship seriously. 7th house, this is about marriage. For some of you na pinagtibay na ng panahon o ilang pagkakataon, ay, alam mo, dyan pa lang, ang dami nating hugot, di pa tayo nakakakuha ng taro. Pero, para sa ilan, maaaring merong magpakasal. Or, eto na yung ilang plano. Lalo pa, kung dumaan na kayo dito sa ilang ups and downs, highs and lows ng buhay. Pinagtibay na kayo ng ilang pagkakataon. Marriage proposal ang aking nakikita. Or, meron na talagang plano ngayong 2025 na magsama na. Okay? Or kung single, sabi ko nga, ayan, no, si Cupido nandito raw. Tapapanain kayo. Para bang sandali, mayroong something sa taong ito. Yes po. Maring maiwanan kayo ng mga katagang. Parang ito na ata si the one. Parang matatawag niyo siya. Ito reversal yung energy. Pwede mong maramdaman ng isang person sa iyong buhay na pwede mong makilala ngayong taon. Single Sagittarius. Para bang siya yung matatawag or masasabi niyong husband or wife material. Yes po. Ang ganda naman, kuha tayo ng ilang messages pa. Sagittarius, anong kailangan niyo marinig? Message? 2025 guidance po para sa mga taong ito. Guidance, ayan. Ang dami, kumpol. Kunin ko lang po yung pinaka. Ayun na. Uy. Ayan na. King of Swords, the Death card, hindi kailangan katakutan, lahiman. Sabi ko nga sa inyo, meron ng mag-surrender, may mag-let go, meron ng i-release itong ilang negativity, ilang negative, unhealthy relationship. Para dito, saan death, rebirth, umaangat, sa mga pagbabago. New beginnings. Ito na yung naiwan ko. Something will end to make room for something new. The Page of Wands. Sa inyo na yan. Kayo na yan. Huwag niyong bigyan ng limita ang inyong mga sarili na mapaangat yung pagiging free-spirited nyo. Yung pagiging bukas nyo sa ilang mga bagot at pagbabago. New beginnings, new opportunity when it comes to love, guys. Or merong renewal, the Death card. Sabi ko nga, lalo kung dumaan na kayo sa ilang dagok ng buhay, ups and downs, highs and lows, eto na. May mga, kumbaga, makakabuo kayo ng something special ngayong taon. Actually, para sa ilan sa inyo, this is the perfect time, sabi ko nga, to make a serious commitment relationship or the perfect time
to propose. Yes po. King of Swords, andito na yung pagiging ready. Pag-angat ng napapangiti lang si Moon. Kung nakikita niyo yung kanina pa nakangiti. Hindi maibaba yung ngiti. Pero limitless the page of wands. Yun lang. Huwag kayong pangibabawan ng anumang emosyon. Kumbaga, na baka wala na. Single, especially, or hindi na kaya. New positive possibilities ang umaangat dito. Lalo pa kung i-allow nyo ang inyong mga sarili na sumabay para yung blessing sumasang-ayon, yung ilang ingay. Yung blessing mula sa Kanya, sa taas, sa ating nag-iisang faith, si Lord, maging ano pa man po ang inyong religion, makakabuo kayo ng solid foundation pagdating sa buhay relasyon. Mas fulfilling and long-lasting 2025 sa relationship ang umaangat dito. Sagittarius, add pa tayo ng ilang guidance, straightforward messages. Ayan na. The 12th house. Guys, this is about endings. Rebirth, death card, surrender. Bakit ganun ang umaangat? Para sa ilan yan marahil. Merong kailangan i-heal. Could be physically, mentally, emotionally, financially. Pero love-wise tayo. Kahit sa simpleng pakiramdam, emosyon na hindi na nakakapag-ambag ng purpose sa inyong buhay. Kahit sa simpleng pakiramdam dyan na, alam niyo yun, parang napagtatanong kayo sa inyong mga halaga, sa inyong worth. Ayan. Kita mo, salita, surrender. Guys, tayo live na live. Hindi ko maipakita. Dalawa nagbigay diin. Sagittarius, surrender. Surrender. Isuko na ang bataan. Charot. Hindi. Ano, ba't gano'n ng moonshot? Hindi. Sabayan nyo, guys. Deserve nyo ang mga bago pa. Kumbaga, maaaring kusa itong mararamdaman nyo rin. Kumbaga, you're out with the old and in with the new. Ayan. New version 2.0 na Sagittarius 2025. Ito, iba-iba tayo. Process of healing to, guys. Healing, endings, closure. Huwag nyong madaliin din. Ito isang proseso. At sa part na yan, tayo ay magkakaiba. 9th house. Kayo na to. 12th house. This is also about foreign lands. Foreign countries. 9th house about travel. Sagittarius is in the 9th house. So, malawak, marami pa kayong pwedeng matutunan, mapuntahan, madiskubre ng mga bagong tao o kakayanan sa inyong mga sarili. Andito yung mga power nyo, yung init nyo. Kahit single, okay? Walang imposible para sa inyo. Lagi nyo nga alalahanin ang inyong mga halaga kasi umaangat yan dito. Huwag kayong ma-stuck sa isang posisyon, relasyon na hindi na nagbibigay ng purpose or something special sa inyong buhay. Let go and acceptance lang din sa sitwasyon. Especially kung mag-apply, okay? Para sa ilan lang yon na meron na kailangang i-release na pakiramdam kung saan hindi na nagiiwan ito ng something, sabi ko nga, benefits. Yes, guys. Ang pag-ibig dapat give and take. Balance. Kung hindi na ito something na, kumbaga na pag-iiwanan lang kayo ng pag-aalala, hindi niya deserve yun. Paangatin nyo ang inyong mga halaga. Ayan. Ito yung umaangat para sa inyo. Love message 2025, Sagittarius.